Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong plunder at graft matapos silang maghain ng mga mosyon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. 4 sa 5 akusado ng pandarambong at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang personal na dumalo sa nakatakdasa ng pagbabasa ng sakdal ngayong Huwebes. Habang bigo naman na makarating si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nananatili siyang naka-confine sa isang ospital sa Makati simula kahapon. Ngunit bago ang arraignment, dininig muna ng hukom ang mga mosyon ni Senator Jinggoy Estrada. Kabilang narito ang motion to transfer detention facility tungo sana sa PNP Custodial Center, pati na rin ang motion to fix bail. Ngunit kinwestiyon ng korte ang hiling ni Estrada na makapagpiyansa sa isang non-bailable offense na plunder. Ayon sa mga maestrado, hindi pwedeng magpiyansa sa kasong plunder nang hindi pa nababasahan ng sakdal ang akusado. Dahil dito, binawi ng kampo ni Estrada ang tangkang pagpiyansa sa kaso pati na rin ang pagpapalipat ng detention facility. Samantala, patuloy pang hinihintay ang comment ng prosekusyon patungkol sa mosyon ni Bonoan na mailagay sa hospital arrest. Dahil sa mga insidente, pinagpaliban ng korte ang arraignment sa dalawa sa darating na Hunyo at 30. Ipinagpatuloy naman ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusadong local engineer officials mula Metro Manila na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Naghain ng not guilty plea ang tatlo sa hukuman. Binigyan ng tatlo ng 10 araw para magpasa ng pleading kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang kaso matapos malaman na empleyado pa rin ang tatlo hanggang ngayon sa DPWH. Ayon sa 5th Division, itatakda ang pre-trial o paghahanda sa paglilitis kapag nabasahan na ng sakdal sina Bonoan at Estrada. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.